Gawa 4 verse 12, ito ang mensahe ng Panginoon. Sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas, sa Kanya lamang. At ang pangalan niyan, di ba sabi dito, pangalan, Jesus. Kay Jesus mo lamang matatagpuan ang kaligtasan. At purihin ng Panginoon, tayong lahat na nandito, nasumpungan na natin si Jesus. Kapatid, ligtas ka na. Anytime na kunin man tayo ng Panginoon, wala ka dapat doubt, wala ka dapat agam-agam, wala kang pag-aalinlangan na pag kinuha ka ng Panginoon sa oras na ito, may pupuntahan ka pang ibang lugar. Hindi ho, pupunta ka na sa paraiso kasama ni Kristo. Amen o, wala na ho tayong dapat ipag-alala. Mag-function tayo ng naaayon sa tawag natin. Hindi tayo tinawag ng Panginoon para umupo lang, pumunta lang ng simbahan. Tinawag ka ng Panginoon para mag-akay. Amen. Lahat tayo, Pastor, mahirap na mag-akay. Kahit mahirap, gagawin pa rin natin. Yun yung kasi ang pagkatawag natin. Hindi tayo tinawag ng Diyos para umupo lang ng simbahan. Attend lang ng Sunday service. Attend ng midweek. Attend. Basa ng Bible. Pray ng pray. Hindi yung ang calling natin. Ang calling natin, mag-akay ng tao. Magbahagi ng salita ng Diyos sa mga tao. Yan ang calling natin. Pag di na natin ginawa yan, itanong muna kay Lord, may function pa ba ako? Pag wala na, pray na tayo kay Lord na umuwi na. Katulad ni Pablo, sabi ni Pablo, Panginoon, gusto ko lang umuwi sa langit para makita na kita, pero kung ako'y may function pa sa lupa, Lord, gamitin mo pa ako. Ayan. Ito ang mensahe natin. Sabi ko sa inyo, ang mensahe natin ay sa Gawa, chapter 4, verse 12. Ang mensahe natin, ang title po nito, Jesus is enough. Si Jesus ay sapat na. Sabi dito na mensahe, Jesus is enough. Sapat na si Jesus. Ngayong araw na ito, gusto kong i-elaborate sa inyo yung mensahe ng Panginoon na ito sa Gawa chapter 4 verse 12. O, tanong muna tayo. Ano ang kulang sa buhay mo ngayon na alam mong pag nagkaroon ka ay masasabi mong sapat ka na? Yan. Isip-isip. Isip muna, isip. Pastor, pag nagkaroon ako ngayon, Pastor, ng bahay at lupa, sapat na ako. Totoo ba? Pastor, sa mga dalagat binata, Pastor, pag nag-asawa ako, siguro buo na ako, sapat na. Totoo ba? Okay? Pwede in general term, kung magkaroon ka ba ng yaman sa oras na ito, masasabi mo bang sapat na? Kung magkaroon ka ba ng kapangyarihan sa oras na ito, masasabi mo bang sapat ka na? Or lastly, magkaroon ng karangalan, sapat na kaya yan? Yan yung mga tanong natin, ho. Maraming mga tao ang mayroon ng lahat ng mga bagay na ito, pero hindi pa rin sila nasapatan. Tandaan nyo ho, maraming mga tao mayaman, may nasa kapangyarihan, at nasa karangalan, pero silang lahat ay hindi sila nasapatan. Meaning to say, hindi yan totoo. Pag nagkaroon ka ng yaman, solve na ako, Pastor. Pag nagkaroon ako ng kapangyarihan, solve na ako, buo na ako. Mali. Kasi bakit po, maraming may mga bagay na yan, pero sila mismo naranasan nila, ramdam nila sa sarili nila, mayroon na sila ng tatlo na yan. Mayroon na sila ng lahat ng yan, pero kulang. Bakit po? Paano ko nasabi yan? Marami pa rin ho may yaman, makapangyarihan, may karangalan, pero ho, malungkot ang buhay. May problema. Then lastly, ito ho ang patunay ko dyan, nagpapakamatay. So, ibig sabihin, hindi ho natin masasagot yung tanong natin, na kung gusto mong masapatan mabuo, kunin mo ang lahat ng yan, dahil napatunayan na natin, hindi yan ang sagot. Kaya paalala, kahit pasumpungan o makamtan mo man ang lahat dito sa mundo, yaman, karangalan, katanyagan, at iba pa, pero si Jesus ang wala sa buhay mo, ang sabi dito, mananatili ka pa rin, kulang. Amen po ba? Tama po ba itong mensahe natin? Subukan nyo ho, isang araw, tugunin ng Diyos ang lahat ng mga prayer mo, tugunin ng Diyos lahat ng mga hiling natin, mananatili pa rin tayong kulang, kung doon sa panalangin natin, wala si Jesus. Tandaan niyo po, ang meron ka ngayon, si Jesus. At si Jesus, ang sabi ng mensahe, ay sapat na. Si Kristo ang tunay na kailangan ng mga tao sa mundong ito na puno ng kasamaan, kaguluhan at kakulangan. Siya lamang ang makapupuno sa mga nararanasan at nararamdaman nating kakulangan sa ating buhay. Yan ang mensahe natin sa oras na ito. Jesus is enough. Si Jesus ay sapat na. Okay? Sabi dito, Jesus is enough for what? Yun siyempre ang tanong natin. Pastor, ano ba, saan ba si Lord sumapat? Saan ba si Jesus sumapat sa buhay natin? Then may sagot siyempre ho. Ito ang ating mensahe ngayon, sasagutin. May tatlo ho ditong sagot na titingnan natin na talagang si Jesus lang ang nagbigay sa atin. Number one, Jesus is enough to save us. Si Jesus lang ang tanging makasasapat at tanging makaliligtas
sa sangkatauhan, wala nang iba. Amen. Wala na pong iba. Jesus is enough to save us. Sabi sa Hebreo chapter 10 verse 12a, ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa mga kasalanan at ito'y sapat na. Yung minsan, it means hindi na mauulit. Yung pagpasok ni Jesus Christ doon sa paghahantugan, sapat na at hindi na mauulit. Naalala nyo, nung si Jesus ay napako sa krus, nung sumigaw si Jesus Christ, tapos na! Ano nangyari sa templo? Nawasak. Lumindol ng napakalakas, nawasak yung tabing na naghahati sa holy place at saka sa most holy place. Meaning to say, tapos na. Wala nang pwedeng maghandog ng susunod na ganon. Si Jesus Christ ay sapat na panghandog para sa atin at ikaw at ako ay ligtas na. Huwag lang sana tayong mawalay at huwag na tayo magpumilit na umalis pa sa presensya ni Jesus Christ. Kung may mga time na talagang nagkakasala, nagkakamali ka, huwag ka nang lumayo sa Panginoon. Binayaran na ni Lord ang past, present, and future na kasalanan, kaya ikaw ay dapat kay Jesus na. Ang iba ho, pag nagkakasala, pag nagkakamali na Christian na, nalayo sa kay Jesus. Hindi niya alam na ang tao na bubuhay sa sanlibutan, kahit pa ang tawag sa'y born again, kahit ikaw ay pastor, magkakasala at magkakasala ka pa rin. Bakit po? Nakatira ka pa rin sa sanlibutang makasalanan at nakatira ka sa isang katawan na mahina. Alam niyo ang katawan natin mahina. Paano ko nasabi? Ito ho ay composed ng nabubulok. Ito, mabubulok to. At purihin ng Panginoon yung nabubulok, papalitan ng hindi nabubulok. Yung corrupted na katawan, papalitan ng Diyos ng incorrupted. Napakagandang katawan. Sabi ko, Lord, nai-excite ako sa bagay na yan. That someday, pinangako yan ng Panginoon sa atin at lahat tayo ho, may nakaprepare ng bagong katawan. Ang tawag sa katawan na yun, glorified body. Totoo, may glorified body na nakaabang si Lord para sa atin. Si Jesus ay sapat na. Si Lord ay sapat na. Unahin muna natin yung spiritual bago yung mga bagay-bagay. Bakit sapat na si Jesus? Because Jesus is the only Savior. Mag-isip ka kung sino ho ang makakaligtas pa sa tao. Wala na hong iba. Di ba ho may mga nagsasabi ngayon, itong simbahan namin na magliligtas sa lahat ng tao, kapag wala ka sa simbahan ito, hindi ka maliligtas. Sino sila? Si Jesus lang ho ang kaisa-isang makapagliligtas sa tao, hindi simbahan, hindi reliyon, kundi si Jesus mismo. Kaya kanino ka makikipagrelasyon? Kay Jesus. Yeah. Hindi sa simbahan. Ay, ang ganda ng relasyon ko, pastor, sa church natin. Ha? May relasyon kayo ng church? Maganda rin naman, may relasyon ka sa church. Huwag lang sa pastor. Ako, wag sana. Kay Lord. Maganda dapat ang relasyon natin sa Lord kasi bakit? He is the only Savior. He is the only way. Si Jesus lang ang tanging daan papunta sa Ama. Huwag ka na lumiko kung kani-kanino. Huwag ka na magbago ng reliyon. Huwag ka na magbago ng kung ano-anong gusto mong baguhin. Kay Jesus ka na. Kasi si Jesus is the only access papunta sa Ama. Mayroon pa bang iba? Wala na. Kaya nga si Jesus, pag nag-pray ka, nasa gitna niyo si Jesus, sa yung mediator, na tagadala ng prayer natin, iaabot niya sa Ama, karapat-dapat yung prayer, dahil hindi ikaw ang nag-abot. Sino nag-abot? Si Jesus. Jesus is the mediator. Si Jesus ang tanging tagapagligtas. Si Jesus ang tanging daan. Pangalawa, He is the only truth. Pag ang simbahan hindi nangangaral patungkol kay Jesus, walang truth sa simbahan na yon. Alam niyo ang ibig sabihin ng gospel? Jesus. From Genesis to Revelation, si Jesus ang pinapangaral yan. Si Jesus. Kasi si Jesus lang ang kaisa-isang mabuting balita. Other than that, wala na mabuting balita. Kung hindi si Jesus namatay, kung hindi si Jesus nabuhay sa sanlibutan at namatay, walang mabuting balita. Kasi bakit to? Walang magliligtas sa tao. Jesus is the only truth. Ako, mananawa ang mga tinga nyo sa akin, pero si Jesus ang ipapangaral ko sa simbahan ito. Wala nang iba. Dahil si Jesus lang talaga ho ang makapagbibigay sa atin ng tiyak at pag-asa sa buhay. Amen o? Jesus is the only life. Pag sinabi ho the only life, yan ho ay, ang ibig sabihin niyan, resurrection. Jesus gives us assurance sa resurrection. Bakit po? Paano natin nalaman na si Jesus ho ay nagbigay ng kasiguraduhan na mabubuhay ang mga patay? Siya yung unang nabuhay sa lahat ng mga patay. Patunay sa ating mga nandito ngayon sa kasalukuyan na kahit mamatay tayo, muli tayong bubuhayin ng Diyos. Okay, saan nakasulat yun? John chapter 11 verse 25, ako ang buhay at ang muling pagkabuhay, kahit mamatay, muli kong bubuhayin. Sabi ni Jesus sa John chapter 11 verse 25. At yan ang assurance natin, yan ang pinaka
Blessed hope ng mga Christian yung nabuhay si Jesus. Dahil kung hindi nabuhay si Jesus, nonsense ang pagsisimba natin. Pero ho, praise the Lord, nabuhay si Jesus na patunay na itong ginagawa natin, mayroon itong eternal value. May eternal reward. Pangalawa, Jesus is enough for what? Jesus is enough to strengthen us. To strengthen us. Okay? Pang-una kanina sinabi doon, si Jesus ay sapat na para iligtas tayo spiritually. So ngayon, pangalawa, si Jesus ay sapat na para palakasin tayo. Kaya physical kaya yung sinasabi dito ni Jesus. Tingnan natin kung ano yung gusto ng Panginoon dito sabihin. Filipos chapter 4 verse 13, ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Si Pablo. Malalaman nyo mamaya na hindi porke naging Christian ka na, malalaman natin mamaya na hindi porke tinanggap mo na si Jesus, smooth na lahat. Si Pablo nag-suffer. Si Pablo namatay, si Pablo pinugutan ng ulo, si Pablo nakaranas ng lahat ng mga bagay na parang sa tingin ng sanlibutan, hindi maganda bilang Kristiyano, pero si Pablo nagsabi, I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya kong gawin ang lahat ng bagay dahil kay Kristo na nagpapalakas sa akin. Amen. Si Jesus ang dapat source ng lakas natin. Tingnan natin. Okay. Bakit po si Jesus ang ating source ng strength natin? Dahil sabi ng Biblia, Jesus is the bread of life. Ano ba ang nangyayari pag ang isang tao ay hindi kumakain? Tayo spiritually, pag binasa natin ang Bible spiritually, Jesus is the Logos. Si Jesus ang salita ng Diyos na nagkatawang tao. Di ba ang salita ay, sabi ng Biblia, spiritual food? Okay, Mateo chapter 4 verse 4. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang mga tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Then si Jesus sabi niya, I am the bread of life. Kaya pala, may mga time sa buhay natin na kahit pa physically gutom tayo, pero kung nakikipag-ugnayan tayo kay Lord, parang pusod pa rin. May something siyang vice versa, parang napaka-talinghaga mo ng word ng Panginoon. Sabi ni Jesus, I am the bread of life. Siya yung tinapay ng buhay. At yung Biblia na hinahawakan nyo, isa yung uri ng tinapay ng buhay. Spiritual food. Pag hindi ka na nagbabasa ng Biblia, ano ang kinakain ng espiritu mo? Si Jesus, ang tinapay ng buhay. Pangalawa, bakit siya yung source ng strength natin? Jesus is the light of the world. Subukan mo mabuhay sa isang madilim na lugar. Mauubos ang lakas mo. Pero si Jesus is the light of the world. Pag may ilaw, may source ka ng lakas. The moment na mamina ka, ibig sabihin, kumakalas ka sa liwanag. Pero kapag nandun ka sa liwanag, kita mo ang lahat ng source ng lakas. Amen po ba? Nandun lang pala yung pagkain, hindi mo makita kasi nasa dilim ka. Pero kung nasa liwanag ka, anytime, pwede ka dumampot ng isang bagay na makapagpapalakas sa iyo. Kaya nga alam nyo sa totoo lang, yung mga taong madali manghina, malayo kay Lord yan. Tama. Pero pag malapit ka kay Lord, kahit anong bagyo ng buhay, kahit anong pagsubok ng buhay, hindi ka matinag-tinag, ang lakas-lakas mo, kasi si Jesus ang source ng lakas mo. Amen. Napatunayan ko yan sa pamilya namin. Isang buwan na dire-diretso ang pagsubok, pero napatunayan ko, Lord, hindi kasi kami Panginoon yung lakas namin sa amin lang. Although ginagamit ang isa't isa para magpalakasan, pero yung lakas talaga namin galing sa Diyos. Kaya hindi kami basta nabuwag at nabuwal. Tandaan nyo tayo magkakapatid sa Panginoon, tulad ng sinabi ni Timayla nung Pastor's Day, maaari kayo namin maging kalakasan, at the same time, maaari namin kayo maging kahinaan. Pili lang kayo kung ano yung gusto nyo iambag sa buhay ng iyong kapatid. Pastor, gusto ko maging kalakasan ka namin. Maging kalakasan nyo rin po sana ako. Anong gagawin natin? Ito, gawin natin. Si Jesus ang maging sentro ng buhay natin. Amen o? Kaya marami nagtatalo-talo, nag-away sa simbahan dahil ang posisyon sa simbahan pinag-aagawan. Hindi nila si Jesus ang kanilang gusto. Posisyon. Jesus is the light of the world. Lastly, ito ang pinakamagandang illustration. Jesus is the true vine. Pag nakakabit ka sa puno, yung strength nandun. Amen o? Yun na natin. Basahin natin. Okay, ayan ang mga verses niyan kung nagpipicture po kayo. John chapter 15 verse 5. I am the vine, you are the branches. Sabi ng Panginoong Hesus, ako ang puno ng ubas, kayo ang aking mga sanga. Whoever abides in me, and I in him, he it is that bears much fruit. Dahil, or apart from me, you can do nothing. Sabi ng Panginoon, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, at dahil kayo ang mga sanga na nakakabit sa akin, lalo kayo mamumunga. Kasi bakit? May lakas.
At naniniwala ako sa simbahan ito, hindi papayag ang Diyos na mamatay ang simbahan sa lugar na ito. Dahil bakit mayroon nakakabit sa mga sanga sa puno na si Jesus. Amen po? Tandaan nyo pag nakakabit ka kay Jesus, mamumunga ka. Hindi lang basta mamumunga, kasi sabi ni Jesus Christ, kung kayo'y wala sa akin, wala kayong magagawa. For apart from me, you can do nothing. Sabi ko, Lord, salamat Panginoon. Ang simbahan ay connected pa rin kay Jesus. Ang pangalan ng church natin, pag tinanong sa inyo, wag yun, JCCF, ano yun? Ang pangalan ng church natin, Jesus the Christ Centered Fellowship. Si Jesus ang sentro ng simbahang ito, hindi kung sino-sino. Amen o. Okay, Matthew chapter 11 verse 28, come to me all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Sabi ng Panginoon. Okay, lumapit kayo, yung labor dyan ho, napapagan, at nabibigatan sa inyong mga pasanin, at kayo'y pagpapahingayin ko. Nangako si Jesus, the moment na napagod ka, the moment na may mga challenges at pagsubok ka, lapit ka kay Jesus. At pag lumapit ka sa Panginoon, ang sabi ng Panginoon, I will give you rest, ibig sabihin, bibigyan ka ng Diyos ng kalakasan. Si Jesus ang true source ng strength po natin. Then lastly po, dito tayo magtapos. Jesus is enough to satisfy us. Ito ho ang tunay na sagot ng Biblia. Si Jesus lamang ang tanging kahit sa isang paraan na makapagbibigay sa atin ng satisfaction. Pag sinabing satisfaction, wala ka nang hahanapin dapat. Kaya lang tayo normally sa mga tao, dahil nga may laman tayo, ang totoo, kaya natin hong masatisfy kung spiritual na tao lang tayo. Kaya lang yung laman natin, ito ho ang laging aangal dahil may sarili itong gusto. Kaya nga ho, ang mabuhay na tao, Kristiyano sa sanlibutan ito, hindi madali dahil namumuhay tayo sa laman. Yung gusto natin spiritually, nasasapatan, yung gusto natin spiritually na namimit. Pero ang problema, mayroon tayong physical na laging umaangal. Ito na ho, kanina sabi ko sa inyo, hindi porke Kristiyano masaya agad. Philippians chapter 4 verse 11b, natutunan ko na ang masiyahan. Ganda ng introduction no. I learned to be content, sabi ni Pablo. Natutunan ko ng masiyahan maging anuman ang aking kalalagayan. Ano kaya ang sekreto niya? Alam ko kung paano magikahos. Si Pablo, apostol ni Kristo. Si Pablo, lingkod ni Jesus. Si Pablo ay isang Kristiyano, pero nararanasan magikahos. Kapatid, hindi porke Kristiyano na hindi nakakaranas ng pagkikahos. Nakakaranas pa rin. Pero Jesus is enough. Hindi mababago yun. Amen. Sabi ni Pablo, naranasan ko magikahos. Alam ko rin kung paano managana. Natutunan ko na ang sekreto kung paano masiyahan sa anumang kalalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. Kasi ang sabi ni Pablo, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa kaloob, sa lakas na kaloob sa akin ni Jesus. Si Jesus ang sekreto ni Pablo, kaya meron siyang satisfaction. Amen. Gusto mo makontento sa buhay? Si Jesus ang gawin mong satisfaction ng iyong buhay. Jesus, sabi doon kanina, Jesus is enough. Kasi si Jesus ang magbibigay ng satisfaction sa ating buhay. Subukan nyo ho. Walang problema, lagi kong binabalikan, hindi ho masama ang gumanda ang buhay, hindi ho masama yun. Hindi ho masama na lahat ng prayer natin materially ibigay ng Panginoon, hindi ho masama yun. Pero kapatid, wag na wag sanang mawala. Pag dumating ang mga bagay na ito, isang tabi natin si Jesus. Si Jesus pa rin dapat yung nasa trono ng bahay natin. Si Jesus pa rin yung nasa trono ng yaman natin. Kung someday ho may pagyamanin si Lord, si Jesus pa rin dapat yung may-ari ng yaman mo. Amen po ba tayo dyan? Pastor, sa business ko si Jesus po, pastor ang boss. Praise God. Dahil hindi naman talaga dapat tayo. Amen o? Kasi kay Jesus yan lahat. Amen o? Pag ginawa mo natin yon, yung satisfaction na mararamdaman natin, which is so si Jesus na magbibigay, talagang ramdam. Amen po ba? Ayan, tandaan. Kung si Lord ay di pa rin sapat sa'yo. Take note, tandaan nyo to ha. Kung si Lord ay di pa rin sapat sa'yo, wala nang makakasapat sa'yo. Agree o disagree? Agree. Bakit po? Dahil ang Panginoong Hesus lamang ang may paraan para mabuo at masapatan ang isang tao. Si Jesus lang ang paraan para mabuo at masapatan ang tao. Kaya nga sabi dito, kung meron kang Jesus, dapat nasasatisfy ka. Dapat may source ka ng strength na may mga pagsubok, hindi mawawala ang pagsubok. Kung ako mabubuhay pa ng 30 to 40 years, marami pa akong pagsubok na pagdaraanan. Pero yung lakas na ipagkakaloob ni Jesus, yun yung paraan para mapagtagumpayan ko ang mga pagsubok na yun. Amen po. Sabi dito ha, tandaan niyo po yan, kung si Lord ay di pa rin sapat sa'yo, wala nang makasasapat sa'yo. Dahil ang Panginoong Hesus lamang ang may paraan para mabuo at masapatan ka.
Yung hamon natin, bago tayo mag-pray, ang Panginoong Hesus lamang ang makapagliligtas sa atin. Period. Wala nang iba. He is the only Savior. Siya lamang ang makapagbibigay sa atin ng lakas na kailangan natin sa araw-araw, at tanging siya lamang ang makapagbibigay ng tunay na kasapatan sa ating mga nararamdaman at nararanasang kakulangan sa buhay. Si Jesus lang. Amen po ba? Bakit po si Jesus lang? Because Jesus is enough. Palakpakan po natin ang Diyos. Sa Diyos, ang pinakamataas na papuri